Hello everyone, good morning. Welcome to our long time vlog again. Tagal nating hindi nakapag-post sa YouTube. And for now, magpo-post tayo sa YouTube. At ano bang magiging topic natin? Actually, I'm not prepared for doing this video. Bigla ko lang naisip habang nagja-jogging ako. Ayan, nagwo-walking ako dito sa park. At ako lang mag-isa. Wala sila brother Ed. So our videos for today na lang guys is about dito sa bakit ko ginagawa pala tong pagwo-walking araw-araw. Ngayon ay Lunes, June 9, 2025. Umpisahan ko na naman ang isang linggo. Ayan. Sina-challenge sa sarili ko na ma-perfect ko yung isang linggo tuwing umaga na makapag-walking ako. Kaya kahit na tinatamad akong gumising ngayon is kasi malamig yung panahon at maulan kagabi, buti ngayon wala nang ambon at sumisikat na yung araw, is pinilit ko pa rin na bumangon. Actually yung alarm, nakadalawang alarm ako, hindi ko pinapansin. Pero ngayon, thanks God, at napagtagumpayan natin yung katamaran. At ngayon is napag-jogging tayo. Alam nyo guys, minsan no, nararamnasan din talaga natin yung ganyan. Kahit kayo din siguro no. Baka yung iba nating mga kaibigan dyan hanggang ngayon hindi pa nalampasan o napagtagumpayan ang katamaran sa pagbangon at mag-jogging kahit na pumasok na sa isipan nila yung mag-jogging. So ano ba yung purpose ko? Tatlong dahilan lang kung bakit ko ito ginagawa yung pag-walking. Kasi una is kailangan ma-maintain ko yung good health. Ayan, na wala sa awa ng Diyos wala pa naman tayong nararamdaman ngayon. Pero, diba, pag nagkakaedad na, 40 pataas, life begins at 40 araw. Ayan, dyan na daw mag-uumpisa, maglalabasan yung mga sakit-sakit. Diba? Depende din sa ating kinakain. So, kailangan, prevention is better than cure. Kahit wala man tayong, hindi man tayo ngayon mataas ang BP, diba? Hindi man natin mataas ang kolesterol, i-prevent na natin yan. Iwasan na natin, kaysa dyan pa dumating, mahirap na. Diba, maipon, na-imbak na, mahirap na tanggalin yung bara. So maaga pa lang, umpisahan na natin habang kaya pa. Okay, so yun yung number one reason kung bakit ako nagwo-walking, to maintain good health. Okay, number two, pagka nag-i-exercise ako guys, nararamdaman ko yung pagiging maliksi, masigla, masaya. Doon ko nararamdaman yung joy, happiness, and at talagang yung ano, parang sa umpisa lang parang mabigat, nakakatamad, pero pag nasanay na, nabuo na, na-form na yung habit, hahanap-hanapin na pala ng katawan ko yun. Hinahanap-hanap na siya. At nagiging ano din sa brain, parang exercise sa brain, na parang feeling ko is nakaka-smart, no? Yung pag-i-exercise. Kaya pagka hindi ako nag-i-exercise, parang feeling ko hindi ako smart. Ayan. So, yun yung pangalawang reason kung bakit ko to ginagawa. And then, pangatlong reason naman kung bakit ko to ginagawa is I would like to take good care of my body because our body is the temple of God. So, kailangan natin ingatan yan. Ano yan, templo, biruin mo, no? Kaharian pala to, templo pala to ng Panginoon, kaya kailangan alagaan natin kung ano yung makakaya natin, kasi di ba andyan si Lord nakatira sa puso natin, sa katawan natin. So kailangan ano siya, i-maintain natin. At isa sa form or way na pag-aalaga ng ating katawan is to have exercise. Ayan. So yun lang naman yung tatlo na yun. Kailangan maiwasan yung sakit, tapos nagiging habit, at ayan, because of our faith. Number 3. So guys, sa mga nakapanood nito, kayo din guys, mag-ano rin kayo ng 3 reasons nyo kung bakit nyo gagawin, para magkaroon din po kayo ng dahilan para bumangon talaga. Sabi nga nila, para kanino kayo bumabangon. Okay. So, syempre, ang nagiging product overall nun, kapag malusog ang ating katawan, is nakaka-serve tayo. Number 1, kay Lord. Number 2, sa family. Number 3, sa community. At number 4, sa company na ating mga pinagsisilbihan. Okay? So, all the people around us. Kasi kung
sakitin tayo, hindi tayo makapag-serve, hindi tayo makapunta or maka-attend, makapasok, di ba? So tayo ang alagain. So kailangan malusog tayo. Number 2, kung smart tayo, marami tayong mga positive ideas. Tayo ay nagiging proactive. Okay? Kung sakitin tayo, parang sakit, reklamo, puro negative, naiisip, puro inda, di ba? So yun yung byproduct ng pag-i-exercise, simple pag-i-exercise. At kagandahan guys, libre lang ang pag-i-exercise, kasi yung iba di ba nag-i-exercise may bayad, magbabayad ka ng monthly fees. Dito libre na yung sariwang hangin, libre pa ang ganda ng tanawin, at pinapaganda pa guys. Thank you sa kasi ini-improve pa nila to, palak din nila tong gawing garden. Yan yung gilid, so continuous yung construction nila dyan. Galing no, kasi nakikita nila may mga bisita sila rito na nag-walking. Ayan, so isa pang byproduct sa pag-i-exercise, nakakatuwa itong mga kabataan na to, gumigising ng maaga. Oh, kaway-kaway mga kuya, oh. Hi! Hello po. Exercise din sila, oh. Galing Yan. So isa pa sa byproduct is kapag tayo na i-exercise, so condition tayo, mas humahaba pala daw ang ating pasensya, kasi nagiging kalmado tayo, nagiging cool, di ba? Hindi tayo nagiging kulang, di ba? Kasi kapag minsan nagiging mainitin na yung ulo natin, no? Hindi natin napapansin, kulang na pala sa ehersisyo tayo, kasi yung blood, yung cholesterol ng dugo natin is nagiging malapot na, nagiging barado na, kaya mabilis na tayong mainis. So guys, ramdam ko yan, kahit hanggang ngayon naiinis ako kasi kulang pa ako sa exercise di ba? Yung ganun. Pero kapag panay-panay tayong exercise, dumating man yung gabundok na mga isipin, hindi tayo nadadala sa magandang suliranin. Mas nagiging kalmado tayo. Kaya kung ikaw guys is napapansin mo sa self mo is nagiging bugnutin ka na rin, exercise na rin guys, baka ito yung solusyon, no? Number 1 pa naman, nagiging causes ng ating suliranin is the money. Yes, walang dyan, walang exempted, even us, di ba? So dyan lang yan. Wag mong hayaan na madadala ka dun sa ganong problema, kasi sabi nga nila, the problem is don't problem the problem because it's already a problem. Let the problem the problem. Diba? But if our health is the problem, that's the big problem. Kasi, diba? Kung may andyan yung problema, tapos napapabayaan pa natin yung katawan natin, yun ang malaking problema. Diba? Mas dadagdag pa. Kaya, yun man ang pinaproblema na, walang pera, at least healthy ka. Diba mga kuya? Nakaka-inspire mga kuya. Umagang gumising. Dave Garcera. Ayan. So yun lang guys. Good morning. I hope na nakapag-input tayo ng inspiration and encouragement to take good care of yourself by walking or jogging every morning. That's all. Mag-iiwan ako ng quote. Always keep cool, stay humble, and remain faithful even when we are in the middle of a big trouble, or even when we reach our goal. Stay humble. Thank you and God bless to all. Bye-bye.